Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na naman ang inyong lingkod na si Len. Dahil tayo ay napakaraming dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ayan. Unang-una na nga po, thanks God that natapos na ang ating 10th year anniversary ng Alive in Christ Wan Chai Hong Kong, which is our main church. At ito ay isang dekada na, thanks God, diba? And we are so thankful to God that me and my mom has been a big part of the growth of this church, of this ministry. Dahil simula ng pag-attend namin ng first anniversary ay yun na yung naging great simula ng paglago ng gawain ito. And now, we have 3 branches here in Hong Kong, Alive in Christ Wan Chai, which is the main in Yunlong Outreach at ang Chingy Outreach po na ay hinahandle na rin ng Alive in Christ and ang ating Kowloon. Ayan. So, dito sa Hong Kong ay bali 4 na po all in all. Then, meron din sa Macau, meron din sa Shenzhen, China. Meron din po sa Thailand na kakabukas pa lamang at bago pa lamang nagsisimula. But thanks God dahil meron na po tayong gawain doon. And soon to be, God's will sa South Korea naman po. And sa Pilipinas, napakarami na pong Alive in Christ na church at ministry na nabuksan, diba? So, thanks God dahil worth it yung lahat ng pagpapractice ng bawat isa, lahat ng presentation, and our speaker is walang iba kundi ang anak ng King of Comedy na si Dolphy, pero siya ay ang Dolphy Jr. And talagang yung testimony niya is wonderful testimony na maaring ibahagi sa kahit na saang lugar dahil kung paano siya binago ni Lord into a new creation. Ayan, new creation in the heart and in the mind and in the spirit, diba? And ayan, ginagamit siya ni Lord to go to different places, different country para ibahagi ang kanyang life testimony, which is a great testimony na maaaring makatulong din sa ating mga kapwa na kailangan ng pagbabago sa kanilang buhay, hindi lamang ang relihiyon kundi ang matibay na relasyon sa ating Panginoon. And ayan, isa rin po sa isang dapat pang ipagpasalamat ay ang unexpected blessings na tayo po ay dahil sa pag-suporta po natin sa gawain ng mga youth sa atin sa Pilipinas ay nanalo po tayo ng grand prize na bagong cellphone. Ayan, so Poco 6C75. Ayan, tapos meron din pong 50 na cash. So, thank you Lord, napakarami talagang blessing na ibinuhos ng ating Panginoon sa atin. And alam natin na marami pa tayong maaasahang mga blessings at pangako ng ating Panginoon. Basta manatili lang tayong tapat, naglilingkod sa ating Panginoon sa lahat ng ating lakas at kakayahan dahil ang Diyos na ang bahalang magsukli at magbalik sa atin ito. Gayun din, thank you din po sa lahat ng mga tao na ginagamit ni Lord as a channel of blessings para ang inyong lingkod ay mapagpala in different aspects, whether in cash or in kind. Thank you po. At si Lord na po ang magbabalik sa inyo ng pagpapala ng siksik, liglig at umaapaw. Lagi nating tandaan that it's better to give than to receive, and if we help those who are in need, especially our brethren in Christ, the Lord will repay to us kapag hindi nila kayang makapagbalik sa atin ng ating tulong o mga bagay na ginawa natin para sa kanyang gawain. So, bago po tayo dumako sa ating maigsing na share and devotion video, ay nais po muna natin na manalangin in an opening prayer. At isa pa nga po palang bagay na dapat ipag-pray at ipagpasalamat ay thank you Lord dahil naging champion sa dance competition ang ating bunsong anak at ang kanyang buong grupo. Truly, napakaraming bagay Lord God na pinagpapala niyo kami. Kaya praise you, Lord God. We really praise you. So, let us pray. Ang Diyos na makapangalan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon. Gayon din ang mga unexpected na blessing na dumarating sa aming Panginoon. And we pray, Lord God, and we claim, Panginoon, na pupuspusin mo pa kami, Panginoon, ng napakaraming mga hindi namin ini-expect na mga pagpapala, Panginoon, upang makatulong at maibahagi rin ito sa
aming kapwa, lalong higit sa mga lubos nangangailangan. You know our heart, Lord God. You know our deepest desire, Panginoon, at kung ano pa yung mga declaration, Panginoon, at vision na ipinapakita niyo sa amin, Panginoon, ay mangyari at maganap sa aming buhay at sa buhay ng iba, Panginoon. Narito po kami, we humble down before you, Panginoon, that use our life as your blessings, as your instrument, Panginoon, as your servant, Panginoon, that willing to obey everything that you have commanded us, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita at dalangin namin na ang glory, Panginoon, ay tanging sa inyo lamang po. Hindi namin inaangkin, Panginoon, ang papuri ng tao, Panginoon. Ito po ay marapat lamang at nararapat para sa inyo, Panginoon. Kami ay inyo lamang humble servant, humble children, Panginoon, that willing to obey whatever is your will, Panginoon. And we know, Lord God, na ang iyong tulong at yung gabay at ang banal na Espiritu ay laging sumasa amin. At walang sawa po kami na magsasapasalamat sa Panginoong Yesus dahil kung hindi sa ginawa niya doon sa krus kami, Panginoon, ay hindi kami malaya para magawa at maibahagi ang Ebanghelyo o mabuting balita o good news sa lahat ng tao, Panginoon. Hindi po, Panginoon, salamat sa Holy Spirit o banal na Espiritu, Panginoon, na laging lumulukog sa aming Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, upang ang inyong kaningningan ay magnining sa amin, Panginoon. And may we grow more, Panginoon, into Christ-likeness, Panginoon. May we imitate our Lord Jesus Christ, Panginoon, upang paghanda sa aming pagkikita, Panginoon, sa kanyang muling pagparito sa mundo, Panginoon, upang isama ang lahat ng mga pinabanal at sumunod sa inyong kalooban, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapupurihan at kayo po ang kikilos upang ang lahat ng aming ipinapanalangin ay naganap na. And amin na lamang itong tatanggapin, Panginoon. We give you back all the glory, all the praises and adoration. This we pray in our Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:42. Ayan, sinabi dito, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Message, ang pakiusap lang niya dito sa Panginoong Yesus ay alalahanin lamang siya kapag nagahari na ang Panginoon. Application, isang mapagpakumbabang pakiusap ng isang makasalanang nagsisi at pinagtanggol ang Panginoon, na masaya na siyang mamamatay kung maaalala siya ng Panginoon kapag ito'y naghahari na. Gaya sa panahon natin ngayon, anuman ang ginagawa natin para sa ministry ng Panginoon, alam natin na ang Diyos ang mas higit na nakakakita nito. Di man ito mapansin o ma-recognize ng mga tao, ang Diyos ang magbibigay gantimpala sa iyo. Basta ipagpatuloy lang natin hanggang huli dahil ang mga pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At gaya sa pakiusap ng kriminal dito na naaalala tayo ng Panginoon dahil siya ay naghahari na sa puso, isip at espiritu nating sumampalataya sa Kanya. O diba talagang super angkop na angkop po ang ating devotion sa lahat ng mga nangyari sa atin. Hindi lamang ngayon, kundi sa bawat yugto ng ating buhay, diba? Dahil dito nga alam natin na yung kriminal na yun ay nagkaroon siya ng last moment repentance and hindi niya alam na ipinagtanggol niya ang pangalan at ang ating Panginoon sa kanyang kapwa kriminal din, diba? So, doon mo makikita yung kanyang humbleness na Panginoong Yesus, hindi niya nga maaring tinawag na Panginoong Yesus, kumbaga dahil itunuturing lamang ito ng kanyang kasamang kriminal na kauri nila na kriminal, di ba? So maaring tinawag lamang niya ito na Jesus, kaya tinawag niya lamang na Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na, di ba? Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. And dahil doon sa kanyang humble na pakiusap, alam natin ang magiging response ng ating Panginoon dahil siya ang tao na nag-receive at tumanggap sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, kapag ipinagtatanggol natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus sa mga nangahamak o nanglilibak o nangungutya sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ay hindi yan nalilingid sa
pansin ng ating Diyos. Alam na alam at nakikita ng ating Panginoon kung ano ang ating mga ginagawa. Kahit halimbawa, ikaw ay may maliit na ginagawa para sa ministry, pagtulong sa iyong kapwa, pagtulong lalong higit sa mga gawain sa ministry, kahit paghuhugas man yan ng pinggan, pagwawalis, pagpupulot ng basura, pag-aayos ng mga silya o bangko, ikaw man ay parte ng any ministry like music, tambourine or dance, usherette, di ba? At mga board at kahit anong mga parte ka pa ng ministry as long as you work as one body in Christ, di ba? Dahil sabi nga, Christ is our head and we are the body, di ba? Jesus is the vine and we are the branches, di ba? Yan yung mga nakasulat sa banal na kasulatan ng ating Diyos, di ba? Na kung saan kapag ang Diyos ang ating ulo, kapag Diyos ang ating lead, di ba? Ay hindi tayo maliligaw ng landas. And tayong lahat ay kumikilos para sa ikalalago ng kanyang gawain dito sa mundo dahil tayo yung tagakilos, tayo yung tagagawa, tayo yung tagapag pakita sa mga tao, di ba, na naghahari sa atin ng ating Panginoon, na kung saan makikita ng mga tao na may kakaiba talaga dito sa taong to. Kahit sobrang nilalait na namin, kahit sobrang inaalipos na namin, kahit sobrang pinapahirapan na namin, o kahit sinasaktan pa nga nila physically, pero nananatili pa rin sa iyo yung kababaang loob, yung pagpapatawad, the fruit of the Holy Spirit remains to us, that love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, goodness, and self-control, di ba? So, kapag nasa iyo yung siyam na mga kataingian ng fruit of the Holy Spirit, walang kahit anumang pagsubok, walang kahit anumang gawa ng kaaway na magtatagumpay at magpa-prosper sa buhay mo, kundi always victory, always blessing, always good things will happen to you, your family, your ministry, and everything na hawakan ng iyong mga kamay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ayan. Kaya kung meron pa man sa atin na still ay nananatili sa pamumuhay na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, ito na ang oras. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Buksan ang iyong spiritual na kaisipan, buksan ang iyong spiritual na mga senses upang malaman mo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. And especially, we know that ang mandato ng ating Panginoon at Great Commission is to go therefore and make disciple of all nation. Tayo ng paramihin ang mga naniniwala, sumasampalataya at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo na ang maging role model at pasimula sa kanila na hikayatin sila na alisin mula sa pagkakasala at pamumuhay sa kasalanan at dalhin sila sa kaliwanagan at sa maganda at eternal na buhay na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. So, naway may natutunan kayo sa ating mixing share ng devotion video at kailangan na rin po magpahinga ng inyong lingkod dahil may pasok pa bukas ang aking mga amo. And meron po tayong mga magiging statutory holiday kung saan tayo magkakaroon ng mga conference kung saan mapapatibay pa natin ang ating spiritual life and deeper knowledge and wisdom from our mentor and ang ating mga magiging speaker on that said Chinese New Year conference. So, let us all end it up into closing prayer. Amin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa maigsing pagbulay-bulay ng inyong mga salita na aming natutunan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that our humble pakiusap, Panginoon, ay alalahanin niyo po kami, which is we know, Lord God, na alam namin na nakasulat na ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon, kaya't hindi niyo po kami makakalimutan, Panginoon. Give us a humble heart, Panginoon, that willing to obey you, Lord God, at patawarin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Dahil patuloy sa bawat araw, Panginoon, we may face different challenges, different situation that will test our faith, our forgiveness, Panginoon, into others and in different situation, Panginoon. But as we know, Lord God, na naghahari ka sa buhay namin, may ipapakita at mapapatunayan namin ito sa lahat ng tao, Panginoon, because your light shine upon us, Panginoon. And we pray, Lord God, para po sa lahat ng mga taong dumaranas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, na walang imposible sa inyo. You can restore and give it back, Panginoon, because you are the God who provide, Panginoon. Lagi kayong may gagamitin ng mga tao, Panginoon,
upang pagpalain ang inyong mga lingkod na nanatiling tapat, Panginoon, hanggang huli sa pananalig at pagtitiwala sa inyong gagawin sa buhay namin, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the sick, Panginoon, anumang mga sakit at karamdaman, malalaman ito o hindi, Panginoon, that by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. Kung kami ay pinagaling nyo na sa aming pagkakasala, Panginoon, na may bunga na kamatayan, Panginoon, pero dahil sa pagtanggap namin sa inyo at pagkakaroon ng matibay na relasyon, Panginoon, alam namin that we will live eternally there in your kingdom in heaven, Lord God. Ngayon din po, Panginoon, sa mga lilisan o mawawala man physically, Panginoon, na mga kakilala namin at mahal sa buhay, Panginoon. We know, Lord God, that is your will, Panginoon, na makasama nyo na sila sa inyong karian na nagre-rejoice, nagpupuri, Panginoon, dahil tinanggap nila kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. We pray for pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, kahit mga ordinary members, Panginoon, that you will provide for everything they need, their family, their children, Panginoon, mga ministry, Panginoon, and cultivate pa, Panginoon, at mahasa pa ang lahat ng mga God-given talent na pinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon, upang magamit ito upang maibahagi at maituro sa iba, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa all the body of Christ, Panginoon, iba't iba man ang pangalan ng bawat churches, Panginoon, but we are one body, Panginoon, dahil kayo ang aming head, Panginoon. And we know, Lord God, na kapag kayo ang aming pinili, Panginoon, na maging head ng aming buhay, Panginoon, ay mabubuting bagay lamang ang nais niya na maganap at mangyari sa amin, Lord God. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, ang paglilinis niyo mula sa pinakamataas na namumuno, Panginoon, na presidente namin hanggang sa pinakamababang mamamayan, Panginoon, ng Pilipinas, ay mabubuksan ng lahat ng mga spiritual mind and spiritual heart, Panginoon, upang maglingkod ng may katapatan at pag-ibig, Panginoon, at magkakaroon ng mga Bible study at great revival, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Ito ay lalago, ito ay aasenso, Panginoon, dahil iluluklok ninyo, Panginoon, ang mga taong may matibay na relasyon at pagkatakot sa inyo, Panginoon, at ang bansang Pilipinas, Panginoon, gaya ng iba't ibang mga bansa, ay magiging maunlad, Panginoon. And we are proclaimed as the only Christian nation, Panginoon, but hindi lamang kami, Panginoon, ang magiging Christian nation, Panginoon, kundi lahat ng mga bansa ay mga magiging Kristiyano na nananalig at sumasampalataya sa inyo, Lord God. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, ang aming mga amo, Panginoon, na nagiging dahilan upang makapag-provide kami sa aming mga pamilya, Panginoon, Lord God, na mas pagpapalain niyo pa ang aming mga amo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At kaming mga OFW, Panginoon, na hindi mananatiling OFW, Panginoon, but we will be full-time in serving you, Panginoon. Makapagtatayo kami, Panginoon, ng mga ospital, mga churches, mga Bible school, Panginoon, mga university, Panginoon, na kung saan makakapagpa-scholar kami, Panginoon, na mga kabataan, Panginoon, na kailangan ng gabay, Panginoon, upang mas makilala kayo, Panginoon, at makapaglingkod sa inyo at ma-send sa different part of the world, Panginoon, upang mag-ebanghelyo, upang ibalita ang inyong good news, Panginoon, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, and we claim the victory, Panginoon, sa mga pangarap at plano namin na ito, Panginoon, na siyang mangyayari at magaganap sa amin in Jesus' name, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, na ang mga Hudyo, Panginoon, ay tatalikod sa marami nilang mga Diyos, Panginoon, at ang kikilalanin na Diyos, Panginoon, ay ang inyong bugtong na anak na si Jesus at kayo bilang aming Diyos, Ama, Panginoon. Tunay na dapat dakilain ang inyong pangalan, Panginoon, sapagkat there is no other name but the name of our Lord Jesus Christ, that we will glorify, Panginoon, at maghahari sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, lahat pa ng mga panalangin na hindi namin nabanggit ay alam namin nakaabot na sa inyo, Panginoon. And we declare and claim that it shall be, it will be, and it will happen and prevail in our life and to all those who are believers and who are following you, Lord God. We give you back all the glory, all the honor, and adoration. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.